Hi guys! For today, magluluto ako ng mga simpleng pagkain para sa family ko. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ngayon ay sineselebrate ko ang aking 47th birthday. Kaya tara, samahan ninyo akong magluto. At ang una ko pong lulutuin ay ang sinantol o sinantulan. Bahala na kayo kung ano doon yung tama. Bali, bumili lang po ako sa palengke ng 3 kilong native santol. Pero yung iba, ang ginagamit po nila is Bangkok santol. Siguro kasi mas madali siyang kayurin. So, ayan na nga po. Una ay binalatan ko muna yung mga santol. And then, after ko po yan balatan, ibinabad ko siya dun sa tubig na may konting asin para hindi siya mangitim. At pagkatapos ko nga pong balatan yung 3 kilong santol, ay sinimulan ko naman pong tanggalin yung kanilang mga buto. Sa pagtanggal naman po ng buto, ay gumamit ako ng kutsara para masungkit ko yung mga buto na yan. And after ko pong matanggalan ng buto, ay ibinabad ko po siya uli sa tubig na may asin para hindi rin siya mangitim pa. Yung buto, pwede nyong kainin nyo, nasa inyo, pwede nyong kainin, pwede nyong itapon. Pero ako, yung iba dyan, kinain ko. Pero yung ibang maasim, ay hindi ko na kinain, maasim nga eh. Sa pagkayod naman po ng santol, ito yung ginamit ko. Pero yung napapanood ko sa vlog ni Ate Nels, ang ginagamit po nila yung pangkayod ng nyog. Wala kasi ako nun kaya ito yung naisip kong gamitin para kayodin yung mga santol. Medyo mahirap po siyang gawin at nakakapagod din, nakakangalay ng braso. Pero yun kasi yung way, isa sa mga paraan para magluto tayo ng sinantulan. Tapos yung mga hindi ko po nakayod na santol, ang ginawa ko ay tinagtag ko po siya para maisama natin siya sa iba pang nakayod. So, kailangan lang din po natin siyang tagtaging mabuti. Pwede na tong pwede na tong sampalok juice. Ay, santol juice. Santol juice. After ko nga po siyang maibabad sa tubig na may asin, ay kailangan naman po natin siyang hugasang mabuti at pigaan. Gumamit nga po pala ako dito ng malinis na tela para mapigaang mabuti yung santol. Then, naggisa na po ako o nagsangkot siya na po ako ng pangsahog natin. Una, pinakuluan ko muna hanggang sa matuyuan yung ating karning baboy. Tapos, isunod ko na po yung bawang at sibuyas. Iginisa ko lang po siyang mabuti. Tapos, isinunod ko na rin po yung alamang. Bali, ito ay 20 pesos lang po ito nabili ko sa palengke. Tapos, bago ko siya igisa, hinugasan ko po muna siya para hindi masyadong maalat. After natin maigisa yung bawang, sibuyas, alamang, ay isinunod ko na rin po yung ating santol. Nung una po, akala ko ay kaunti lang yung 3 kilong santol. Yun pala, marami-rami rin po pala talaga siya. Pagtapos maigisa, ay nilagay ko na po yung pangalawang gata ng nyog. Pakukuluan lang po natin siya hanggang sa medyo matuyuan ng kaunti. At habang nakasalang po yung ating sinantol, ay magluluto na rin po ako ng fried chicken. Bali, yung chicken ay ibinabad ko lang po sa egg, flour, konting tubig, salt and pepper. And then after nun ay ibinalot ko po o isinawsaw ko po siya sa corn starch and flour. At syempre kailangan natin mag-multitask. Habang nakasalang yung sinantol at piniprito natin yung chicken, ay sinimulan ko na rin pong lutuin yung ating kadyos. So, ayan, para lang tayo nagluto ng munggo. Ganun lang po siya kasimple. Pagkakaiba nga lang po, ito ay nilagyan ko ng, ano man tawag doon, yung langka, yung bunga ng langka, at ng pata. Actually, nakapagluto na po ako nito sa aking previous vlog. Pwede niyo pong balikan yun, panoorin niyo kung paano ko po siyang niluto. Hindi pa kasi natikman ng family ko yung luto ko ng ganito. Kaya naisip ko na ipagluto ko rin sila ng kadyos para maiba naman.
So, ayan nga po, nailagay ko na yung ating pata ng baboy sa ating kadyo. So, pakukuluan na lang natin yan ng husto and then titimplahan natin ng salt and pepper. So, guys, yung iba pong niluto ko, katulad ng adobo, ng kare-kare, at sisig, ay hindi ko na po naipakita kung paano ko siya niluto. Pero katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, yung mga yon ay nailuto ko na po sa aking previous vlog, kaya pwede niyo po siyang balikan sa aking mga video. At ayan na nga po yung ating sinantulan, nilagyan ko po siya ng kaunting hipon, ng sili, and then isusunod na po natin yung kakanggata. Si Ate Nels po, yung pinapanood kong vlogger, pag nagluto po siya ng sinantulan, ang inahahalo po niya o isinasahog niya ay yung mega sardines. Pero syempre, iba-iba naman po tayo ng version, kaya hindi ko na po siya hinaluan ng sardinas. 2,000 years later. Gusto ko po pala mag-thank you sa ate ko, Ate We. Thank you sa cake and cupcakes. Talagang sobra ako na surprise kasi ang request ko, cupcake lang naman. Pero binigyan mo ako ng napakaganda at napakasarap na cake. Thank you! Ito na po ang mga pagkaing niluto ko. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. Bye! Oops! Wait lang po. Baka naman po pwede ako maglambing sa inyo. Click nyo na yung subscribe button. Thank you! Pwede rin po kayong maglagay ng comment at magpa-shoutout. Mas masaya din po kung i-share ninyo ang video ko na ito. Thank you!